Hindi po natin makakamtan yun dahil sa pananampalataya lamang, kundi makakamtan natin yun kung ang ating pananampalataya may kaakibat na paggawa. Pagtatagumpay doon sa ating pananampalataya. Basahin lang natin minsan ito at para makita natin bago natin puntahan yung talatang ating pupuntahan doon sa Hebrews chapter 11. Ang kapapatuloy ng ating pagbasa sa aklat na yan. So dito makikita po natin sa Revelation na kung saan ay sinasabi itong tungkol sa pananampalatayang pagtatagumpayan natin upang magkamit tayo ng buhay na walang hanggan. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, Revelation chapter 2, at ang ating pong babasahin ay nasa 7. So, Revelation 2:7. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Okay? So, dapat tandaan ng mga bumabasa nito, ito ay para lang sa iglesia. Kung hindi ka kasama sa iglesia ng Panginoon, hindi ka kasama rito. Okay? So, mahalaga yung kasama ka sa iglesia ng Panginoon. Kapag kung hindi ka kasama sa iglesia ng Panginoon, hindi ito para sa'yo. Okay? Naka natin yan? So, yung mga hindi pa kasama sa iglesia ng Panginoon, mag-isip-isip kayo. Hindi ito para sa inyo. Okay? Pero kung ikaw ay kasama na sa iglesia ng Panginoon, kasama ka rito. Okay? Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Kanino ito sinasabi? Sa mga iglesia. Kapag hindi ka kasama, hindi kasama rito. Okay. Ano ang sinasabi? Para sa mga iglesia, ang magtagumpay. Hindi sapat na member ka ng church, ligtas ka, no? Kinakailangan pagtagumpayan mo. Di ba? Sabi ron, ang magtagumpay ay siya kung pakakanin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. So, yung pananampalataya po natin, pagtatagumpayan po natin yon. Hindi tayo bibitaw. Mananatili po tayo doon. Kaya nga di ba sabi ng ating Panginoon Kristo, ang manatili hanggang wakas, siya lamang yung maniligtas. Siya lamang po yung makakakain ng punong kahoy ng buhay, bunga ng punong kahoy ng buhay, na nasa paraiso ng Diyos. Siya lamang yung makakarating doon sa paraiso. Kasi kung hindi ka naman makakarating sa paraiso, hindi ka naman makakakain ng punong kahoy ng buhay. So, ang magtatagumpay lamang ang makararating doon sa paraiso, ang magtatagumpay lamang yung pong makakakain ng punong kahoy ng buhay. At ang sinasabihan dito, hindi po yung lahat ng tao. Ang sinasabihan dito particular, yung pong napasama na sa iglesia ng Panginoon. Kaya, di ba, naalala niyo yung sinabi ng ating Panginoon sa Kristo, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, makapapasok sa kaharian ng langit. So, hindi lahat ng nagsasapraktika ng relihiyon makapapasok sa kaharian ng langit, makakapunta sa paraiso, makakain ng punong kahoy ng buhay. Yun lamang pong nakapasok sa iglesia ng Panginoon na magtatagumpay, sila lamang po ang makakakain ng bunga ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso. Yung pong nananatili. Kaya nakita nyo, isang talata lang sa Biblia ang makikita natin na sinabing ligtas ka. Kalimitan, sinasabi maliligtas ka. Magkaiba po yun sa grama, di ba? Iba yung ligtas ka, iba yung maliligtas ka. Pero yung maliligtas ka, may kasiguruhan ka na maliligtas ka nga. Pero yung sinabing ligtas ka, sigurado ka ng ligtas ka. Di ba? Sino yung ligtas? Ang sabi po doon sa 1 Corinthians, at ang talatang ating babasahin po, kapitulong ating babasahin po ay nasa 15, at ang talataan pong ating babasahin ay nasa 1 hanggang 2. Ang sabi po ng banal na kasulatan, ngayon pinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral.
Mas maganda lagyan natin ng illustration, ano? Ito pong ebanghelyo na ipinangaral ni Apostol Pablo. Siyempre, kung ito yung pinangaral, iyong ano, napakinggan. Okay. Ang ebanghelyo ang aking ipinangaral at inyong ano, tinanggap. So, hindi lang basta pangangaral, makikinig ka, kailangan pag napakinggan mo, tanggapin mo. Na? Pero kung hindi mo naman tinanggap, pinapakinggan mo, wala rin saysay. At sa Biblia, ang taong ikinukonsider na tinanggap niya yung ebanghelyo ipinangaral, yung dumaan doon sa prosesong siya'y nanampalataya, nagsisi ng kanyang mga kasalanan, nagbalik loob sa Diyos, nagpabautismo. Kung sinabi mong ikaw ay nananampalataya lamang at hindi ka nagpabautismo, hindi mo tinanggap ang Panginoon ang pinangangaral sa iyo. Tingnan niyo sabi doon sa Gawa, Kapitulo 2. Okay, sa Gawa, Kapitulo 2, nung ipinangaral yung ebanghelyo, nung unang araw ng Pentecostes, ganito po ang sinasaad ng banal na kasulatan ayon sa pangangaral ni Apostol Pedro. Tingnan niyo po sa abe ng banal na kasulatan. Verse 41 po ang ating babasahin hanggang 42. Pansinin po ninyo ang sinasabi ng banal na kasulatan. Yaon ngang nagsitanggap. Nakita po ninyo yung salitang nagsitanggap? So, ito yung ebidensya na ikaw ay tunay na tumanggap. Na ang sabi, yaon ngang nagsitanggap ng kanyang salita. Ano ba yung sinalita ni Pedro? Di ba yung ebanghelyo? Doon sa Acts 2. Di ba? Tinanggap nila. Paano nila tinanggap yung salitang ipinangaral ni Pedro? Ang sabi po na banal na kasulatan, yaon ngang nagsitanggap ng kanyang salita. Ay ang sabi, nangabautismohan. Kaya sinasabi mo na nanampalataya kay Kristo at ayaw pabautismo, hindi ko consider na Diyos at tinanggap mo ang ebanghelyo. Kapag ikay pinangaral ng ebanghelyo, sumampalataya ka, nagnais kang magbalik loob sa Diyos, nagsisi ka ng iyong mga kasalanan, pero naputol doon at hindi ka nagpabautismo, hindi pa rin ikinukonsider ng Diyos na tinanggap mo yung pinangaral ng ebanghelyo. Kaya lang kinukonsider ng Diyos na tinanggap mo ang ebanghelyo ipinangaral sa iyo na sinasabi mong sinampalatayaan mo kung ikaw ay nagpa-bautismo. Ayan, nakikita natin kahalaga ng bautismo. Ito ay senyales, sign na ikaw ay tunay na tumatanggap ng salitang ipinangaral sa iyo. Kalimitan, di ba? Doon na umuurong. Di ba? Minsan, kinakatuwiran pa. Ayun, nabaptize naman ako ng Holy Spirit eh. Di ba? Bago ka naman mabaptize ng Holy Spirit, kailangan mabaptize ka rin ng water.